Attorney, may mga promo kasi na 10% lang yung discount niya, pero meron pa siyang free ganyan, free na ganito. So meron pa iba diyan, may mga bag, 'di ba? Parang feeling nung senior, 10% lang 'yan, pero mas bawi pa rin siya dun sa mga freebies. Mga maring gano'n. Depende na yun sa senior citizen. Bago mag-promo ang isang establishment, dapat meron kayong permit sa DTI para yan ay duly recorded. Kaya makikita ninyo, pag kami mga promo, this promo is authorized by DTI. Sa ibaba. O kaya DTI permit number. Oo, may DTI permit number. Naglabas ng circular DTI. Tama si Atty. Makalintal. Kaya yan ay ginagamit ng basihan ngayon sa ibang mga kaso tungkol sa mga sinasabi naka-promo na sila at pagka daw naka-promo, hindi na sila magbibigay ng diskwento. Alright, so ngayon, isa ho sa mga malaking one of the biggest parts of life, the life of Atty. Makalintal, itong nandito sa album na to. Attorney na. Yes, so ito yung ito talaga yung programa ninyo na talagang pang senior citizen. Yes. Talagang nakakompile, grabe talaga. Well, yan eh. The law of the heart is love. The law of the heart is love. Ito yung istasyon. Ito yung istasyon, DWBR. Napakatagal na yan. Halos inabot ng 9 na taon din yan. Oh, grabe. At yan ay CMMA awardee yan. 2 beses yan nanalo ng award sa CMMA. Wow. At ako tuwan-tuwa dyan. Yan mga programang yan, alam na yan ng mga senior citizens. Kasi dyan tumutula ako. At saka yung nagbabasa tayo ng mga benefits ng senior citizens, pinaliliwanag natin. And at the same time, papatugtog tayo ng mga lumang tugtugin. Mga tugtugin luma ng panahon. Ngunit bahagi pa rin ng ating puso't damdamin. Ito, binubuksan ko na. At yan, marami tayong mga naging guest. Naku, napakadami. Siguro, mahigit 100 ang mga naging guest ko dyan. Wow! Oo, ito, at saka hindi lang, mga bigatin talaga. Bigatin, Ayan, nakita. Unahin natin. Dito, mga naging guest natin dito. Una si Lito Atienza noon, Maynila. Si mahal kong Maynila. Si Senator Tito Soto. Si SP. Oo, yung natin, Senate President. Tapos si Bossing. Si Bossing, Si Bossing, Si Joey. Joey De Leon. Tito Vic and Joey. Oo nga, kasi ito, dito si Senator Soto. Senator Soto. Tapos Vic Soto. Tapos Joey De Leon. Joey De Leon. Pagka ini-invite niyo po sila, umuo naman. Ay, oo. Agad-agad. Agad-agad yan. Ay, alam mo, marami na naman kami pinagsamahan ng mga yan. Sabagay. Kasi alam mo kasi, si Senator Soto, yan ay magbuhat nung pumasok sa politika. Ako nang abogado niyan. Pati lahat ng mga anak niyan, ako yung naging abogado. So mula nung Vice Mayor? Yes. Actually, hindi lang Vice Mayor tinakbo niyan. Councilor muna yan tinakbo niyan. Okay. Yung kandidato nila for Vice Mayor, nag-withdraw. Okay. Kaya siya pumalit na Vice Mayor. Kaya siya, hindi alam ng iba, akala nila Vice Mayor agad tinakbo. Hindi. Councilor muna. Tapos, pinalitan namin, naging Vice Mayor siya. Yun pala. Kaya, lahat bang mga pati, kanyang pamangkin, si Vico Soto, kami rin nag-abogado sa kanya. Ito si Joey De Leon, hindi ko kayo nahirapan dyan. Ay, hindi. Ay, naku, may ginawa pa nga mga tula din yan eh. Gano'n. Siya rin ang gumawa ng tula. Kasi yung si Vic Soto sa si Tito Soto, baka okay lang yun na maging seryoso eh. Baka may nagkaroon ka ng problema kay Joey De Leon. Pero lalo na si Vic. Puro mga katatawanan na ginawa na. Pero alam maganda kay Vic Soto, kay Bossing, kumanta rin yan doon. Talaga? Ay, kasi singer naman talaga. Kumanta niya. Next. Guanyo. Si Pia Guanyo. Si Kuya Kim. Si Kuya Kim. Ito mga pinapakita namin. Ito yung mga nagbasa ng tula doon sa programa ni Si Mike Enriquez. Si Mike Namayabang Mike Enriquez. Mike Enriquez. Ito, sino yun? Ay, mga guest namin doon. Okay. Yan, Manny Pacquiao. Yung kasikatan niya, November 2009. Yun. Kasikatan. Tumula din siya. Tumula rin yan. Hindi maaaring hindi siya tutula eh. Kasi requirement yun doon pag nagpunta ka sa programa ko, tutula ka ron eh. Edu Manzano. Tinan mo nga yan. Sino to? Si Kato Nying. Ganun na, di ba? Si Kato Nying, wala tayong problema sa tula dyan. Si Veronica Jimenez Baluyot.
Yan. Saan na ba si Veronica? Channel 4 dati. Channel Newscaster 4. din. Oo, newscaster yan. Newscaster Si Secretary Laila de Lima. Ayun. Si Congresswoman ngayon. Teka muna, attorney. Anong taon ba to? 2009. In love pa siya noon. Mga... Ayan, marami mo ganyan. Isipin mo. Si Bernadette. Sembrano. Si Ate B. Oo. Si Ate B. Sabi niya sa akin noon, alam mo, Attorney Mac, hindi namin malaman bakit pag ikaw nag-imbita, uugod kami sa iyo. At nagpupunta sila sa aming studio. Iyon. Kasi ayoko nung ako pupunta sa kanila. Gusto ko, dalawin mo yung studio namin, kahit maliit lang yung studio namin. Gusto ko yung pagmalaki yun na doon namin ginagawa ang programa. Pupunta siya, yan o. Correct. Kita mo, meron pa siyang pirma. Congress, Senator Bong Revilla. Diba? Kamukha daw kami. No? Kung nasaan ka man, Senator. Naging guest ka rin pala. Si Serge Raimondo, namayapa natin, Press Secretary. The well-loved, no? Press Secretary. Mas bait niya. Bait yan. Real long. Si Kari, Si Ray Langit. Senator Zubiri. Ayan. Yan siya. Si Attorney Acosta. Ayan. Kaibigan natin yan. Si Congressman Nonoy Libanan. Si Secretary Ermita. Ayun. Mamayapa na rin yan. Oo, kita mo. Willie Revillame. Kuya Will! Kuya Will, di ba? Kaya sasabihin ko sa iyo na talagang nagpupunta sila sa aming studio. Manny Villar. Si Senator Manny Villar. Kaya para patunayan sa iyo, kita mo yung mga kortinang yan. Pare-pareho sila kasi nasa studio sila eh. Si Willie Nepomuceno. Si Vice President Noli Di Castro. Si Kabayan. Jojo Binay. Si Vice Mayor. President. Si Vice President pala. May mga pirma pa siya dyan eh. Tingnan mo nga yan. Yan. Kita mo dyan. The very controversial. We are under attack. Pero noon, hindi under attack siya. Kundi talagang siya. Nagbasa rin ng tula ito. Nagbasa ng tula yan. Ito, namayapa na si Ricky Davao. Ito, na-interview ko din yan. Napakabait ni Ricky Davao. Ito, ngayon, Justice na ng Supreme Court. Justice Maidas, di ba? Si Justice Maidas. Siya noon ay court administrator pa lang siya noon. I don't know kung naaalaala pa ni... Justice, baka nanonood ka. Yan, nandito yung picture mo. Picture dyan, Ito si Pete Lacaba, isa sa the best Filipino poet natin to. Pete Lacaba. Rico J. Puno. Of course. Di ba? Naku, ang daming awit niya sa akin. Wow. Sayang nga lang, alam mo, nung nagte-tape kami, hindi ko nakukunan ng video. Puro audio lang kami noon, kaya yan lang nakikita ko sa kanya. Ito mo naman talagang, pumirma siya. Ito ang album na pinirmahan niya. Si Rico J. Rico J. Puno. Buti natapos kayo sa taping. Dalawang beses kami, dalawang episode na ginawa namin. Okay. Ito si Eddie Larde. Kahapon lamang. Kuya Eddie. Napakasakit, no? Napakasakit, Kuya Eddie. Hindi siya yan. Hindi ba? Siya sa kanya yan. Napakasakit, Kuya Eddie. Ano po yung kahapon lamang? Yun ang kanyang programa. Yung May I come in? Kasi bago naging TV host to, radio announcer muna to, attorney. Ang maganda niya kay Eddie Larde, kasi nung panahon yon, siya pinupuntahan ng mga tao noon, pagkaliwan, nawawala ang kwan, may panawagan. Maniwala ka nung meron kaming pisa nawawala noon, nagpunta ako sa kanyang studio noon. Nanawagan ako. Talaga? Oo, na Armando, kung saan ka man naroon. Then, fast forward, nagkakilala kami. Kasi tumakbo yan, nagkaroon ng sa kaso. Senate. Nagkonsulta sa akin. So, nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya, nung panahon yun ako tumatawag sa iyo, nagsalita mo sa radyo. Sabi naman niya sa akin, ngayon naman, ako naman nangangailangan sa iyo. So, yan, si Eddie Ilarde. Then, yan, si Eddie pa rin. Eddie pa rin. Tsaka kita mo, meron siya ko. Doon sa mga itong mga pictures na to, mga kamag-anak dyan na mga anak, mga apo, baka gusto nyo kumuha ng kopya, pwede nyo picturean to. Okay lang naman. Pwede, kung gusto punta rito. Kasi baka meron silang memorabilia na ginawa eh. From Eddie Ilarde to
to Eddie Villanueva. Si Brother Eddie. Si Brother Eddie naman. Eddie, oh. Yan ang tatay ni Joel Villanueva. Senator Joel. Oo. Yun. Ito, Chonco Brothers. Hindi na, Yan, Chonco ito, kilala ito ng mga senior citizens. Ayan ang Four Aces ng Pilipinas. Yung Four Aces, magagaling ang kanta niya, grupo mo yan. Yun ang ginagaya nila. Pero 3 lang sila. Yung isa, 4. Kaya sabi nila, mas magaling kaming mga Pilipino. Kasi sila kailangan ng 4. Kami 3 lang. Ito si Shara. Oo, anak ni Senator Soto yan. Senator Soto. Si Philip Salvador. Philip Salvador, diba? Kuya Ipe, tatakbo ka yata ulit. Nag-picture ka dito kay Atty. Mac. Si Igan. Si Igan, may picture din siya. Nagbasa din sa atin yan. Igan. Mabait siya si Igan. Ayan. Ito si Secretary, ang pangalan nito? Kay Pinoy. Nalimutan ko rin. Executive Ochoa. Executive Secretary Ochoa. Hindi naman kasi masyado nagpapa-interview yan eh. Secretary Ochoa. Tumula sa akin yan. Oo, tumula yan. Hindi mo tumula. And of course, Noli De Castro. Noli De Castro. Yan. Pati ito. Tumula rin sa akin ito. Ito yung, ang tawag dito, siya ang Mr. Michelle, something like that eh. Yan ang consul ng US Embassy. Consul ng US Embassy. Tumula rin, kasama yung asawa niya. Nagkita kasi kami sa isang lugar, nagkakilala kami. Tapos nalaman niya may programa ko sa radyo, nagbabasa ng tula. Mahilig pala siya magbabasa ng tula. Yan ang buhay ko. Wow. So tuloy-tuloy po yung pakikipag-usap po natin kay Atty. Macalintal dito po sa aking YouTube channel. Of course, sa ating panoorin hanggang dulo, PhD. PhD. Maganda yan. Alam mo nung mauna ko marinig yan, PhD. Nagkaroon ng doctorate degree si Juan, Ay pala, PhD, Kasi ako rin, nagkaroon din ako ng doctorate degree nung about a year ago. Nagpapasalamat nga pala ako sa PUP. Yeah. At nabigyan ako ng doctorate degree, honoris causa. Honoris causa. At alam mo kasi galing tayo sa PUP. Yan ang University of the Poor, sabi nga namin noon, dahil sa talaga namang dyan mura ang tuition fees. Kaya diyan tayo nag-aral. At marami tayong natutuhan dyan. Yeah. Diyan tayo talagang natuto ng makisama sa mga tao. Kasi naging mga student leaders kami dyan. Noong panahon yun. Diyan ako natuto ng debate, rhetorical contest. Masali kami. Yung pagsusulat. So, hindi ba kayo nasabihan dyan sa debate ng I still have the floor. Oo nga, Ayun, walang sigawan. Oo. At saka kahit nasabi, I still have the floor. Sige, di ko na magpunas. Okay. Atty. Puntahan na natin yung senior citizen ka sa pagiging lolo. Anong taon ho kayo unang naging lolo? At saka, describe niyo po sa amin yung unang pakiramdam niyo po nung una niyong makita yung una niyong apo. Ilan ho ba apo ninyo? 8 ang aking dami apo. na rin, 8 yan. At saka... Pantay-pantay ho ba yan? Anong pantay-pantay? Yung pag nakita niyo talaga sila, talagang pantay-pantay. Walang favorite? Walang favorite yan. Lahat paborito natin. Although sasabihin siya, ako favorite ni lolo ko. Hindi. Pero siyempre, lagi yung medyo nagkakaroon ng unang pagmamahal agad sa iyo. Yung una-una. At yan 8 years old na siya ngayon. 13 years old na. 13 na? Kaya 13 years ago, doon ako nagsimula ako maging ano yung pakiramdam? Naku, talagang tuwan-tuwa ka noon. Nung dinalaw ko yan Kasi siyempre, yan ang unang anak ng aking pangalay. So nagpunta ako sa ospital. Nung makita ko, parang talaga parang maiyak na hindi Kasi sabi nila, mas mahal ang bunga kaysa sa puno. Kaysa sa puno. Bunga yan ng yung mga anak Kaya tuwan-tuwa ka. Kaya noon, kinarga ko yan. Yeah. Sabi ko, kunan na ako ng picture. So nagpicture kami. Pagka-picture na yan, noon kasi, nung buhay pa yung si Ricky Lo ng Philippine Star. Mahal na mahal ako noon Sinabi ko sa kanya, may apo na ako ngayon. Ganun ba? Kunan mo nga ng picture, tingnan natin, baka pwede kong mailagay sa aking column. Na-column pa yan, nalagay pa sa column ni Ricky Lo noon. Kaya yun ang unang-una kong apo. At siya ngayon ay 13 years old na. I think high school na. At yun, talagang sabi ko nga sa kanya,
pag kayo lumaki, talagang lahat ng mga kailangan nyo, bibigyan namin kayo ng suporta. Yeah. Ayan, Totoo ba yung sinabi nila, attorney, na yung apo daw, ang batang version o nagsisimulang version ng anak? Oo. Kumbaga, meron man tayong, hindi tayo perfecto as magulang, pero nakikita daw ng mga lolo't lola, yung mga apo, anak ko pa rin ito, pero maliit na version Yes, na. parang gano'n. Ngayon, yung hindi ko nagawa doon, Dito ko gagawin. Dito ko babawi. Ganun ba ang Parang tingin? Ganun ang tingin niya. Na para bang, naku talaga namang, para bang ikaw rin, bumabata ka. Na pag nakita mo yan, ay parang itong nung aking anak, ganito. Lalo na kung kamukha niya na yung bata pa, ay talaga naman, ikaw'y tuwan-tuwa. Kaya yung mga apo kong yan, dahil siyempre, tuwan-tuwa ako sa kanila, ang requirement ko lang sa kanila, kailangan lahat kayo mag-aral ng piano. Requirement. Ko yun. Okay. So, hindi naman sa talagang requirement, kundi hiniling ko sa kanila. Hindi, pagka requirement, saka hiniling. May bayad yun, attorney, di ba? Kaya yung lahat ng yan. Marurunong. Oo. Magliban laban doon sa 2 years old, may 2 years old pa eh. So yung 7 na nauna may baby yan. pa. Oo, may baby pa yun eh. Lahat sila nag-aaral ng piano. Okay. Lahat sila, binili ko ng piano para mag-aral. Kaya lahat sila nag-aaral ng piano ngayon. At natutuwa ako, lalong-lalo na pag meron silang recital. Yan. May recital yan. Umaatin kayo. Umaatin ako dyan. Talagang umaatin ako dyan. Sigurado maaga kayo palagi sa venue. Oo, maaga. Alam mo kung bakit? Kasi frustrated ko na ako, pianist. Gusto ko talaga nung mag-aral ng piano. Yung mga kapatid ko, iba, lagi sila nag-aaral ng piano. Ang pinag-aaral ng piano noon doon sa kapitbahay namin, meron doon isang matandang dalaga siya, pero professor siya ng piano sa UP, Conservatory of Music, na naging matalik na kaibigan ng mother ko. So doon siya lagi nag-aaral. Yung mga kapatid kong lalaki, kasi mga lalaki kaming naunang lagi sila nag-aaral, pupunta doon. Ay, sabi ng mother ko, mag-aaral ka rin. Ako, hindi ako mahilig. Minsan, yung aking kapatid, pinatawag ako naiwan ng piyesa sa bahay. So, ang ginawa ko, pinadala sa akin doon sa bahay na yun. So, dinala ko sa bahay nila, doon, nagpunta ako. Nung dinala ko, pinaupo muna ako, maghintayin mo na ako, sabi niya, maya, may bumababang isang dalagita doon sa kanila. Abay, naka-shorts. Napakaganda, kamukha nung isang artista ni Liberty Ilagan. Sabi ko, sino yun? Sorry. Apo noong aking, apo po sa pamangkin nung aming, nung teacher sa piano. Oo, pero artista po yun? Hindi. Hindi. Pero kamukha ng isang artista. Okay. Na apo noong nagtuturo ng piano. Sabi ko doon sa aking kapatid, kaya pala gusto niyo mag-aral ng piano. May nagpapabalik sa iyo. Kaya pala gusto niyo mag-aral ng piano. Kaya pag uwi ko ng bahay, sabi ko sa mother ko, Nay, gusto ko pa rin mag-aral ng piano. Gusto ko na akong mag-aral ng piano. Pati ikaw na-engganyo. Mag-aral ako ng piano. Yung lagi biro ko sa kanila. Pero ako naman, nag-uuwi doon ako. Yung tumutugtog din ako, pero hindi ako marunong bumasa ng piyesa. Yung mga kapatid ko, magagaling yun. Magagaling talaga. Kaya yung mga apo ko, pinag-aaral ko talaga sila. At ako naman natutuwa kasi ngayon, natutuwa na sila. Kasi pag nakita ko yung mga magagaling magpiano, lalo sa public places, sabi ko, napakasarap pakinggan. Correct. Yan kasi piano, talagang makikita mong music na yan tinutugtog mo, hindi para pasayahin mo lang ang sarili mo, kundi pasayahin mo yung nakikinig. Correct. Ang pinaka-mission mo diyan, pasayahin mo yung nakikinig sa iyo, na maramdaman nila kung ano yung music na pinadadala. Ano nararamdaman niyo pagka tumutugtog yung piano yung mga apo ninyo? ninyo? Talaga namang parang kang nasa alipaa. Saka halos maluluha-luha ka. Na yung pangarap mo sa buhay ay natutupad mo sa iyong mga apo. At saka yun kahit na ano mangyari sa akin, balang araw mawala ako sa mundong ito, hindi yun man nila malilimutan. Tama. Na yun ay galing sa kanilang lolo. At lagi sinasabi ko sa kanila, na balang araw, pag kayo'y nagkaroon ng mga apo, iyan ang ituro nyo. At pag kayo nagkaroon ng mga anak,
pilitin ninyo na mag-aral ng music na yan. Yun. Kaya yun yung napakagandang habilin para sa mga ganyan. Yung apo ninyo, from 13, ano po yung susunod? 11, 11. mga 9, 7, 8, gano'n. Yung 2 years old. 2 years old. Oo. So, ito pong mga apo ninyo na, siyempre, ito mga 9, 11, mga 13, ano po yung mga binibilin nyo talaga sa kanila? Or, hindi siguro binibilin, kundi ano yung mga pangaral nyo sa kanila sa mga apo ninyo? Siyempre, unang-una yung pag-aaral nila. Yan ang pag-aaral, huwag nyo kalilimutan yan. Yung pagbabasa. Magbasa kayo ng magbasa. Kahit anong mga libro na dyan, basahin nyo. At saka yung oras. Napakahalaga ng oras. Nasabi ko sa kanila, time is very, very important. Lost time cannot be recovered. Yang nawalang oras, wala na talaga yan. Ngayon, pagkatapos ito, wala na yan. Yung pera, bumabalik yan. Pero kahit kailan ang oras, hindi na babalik sa iyo. Kaya yung oras ninyong yan, lagi ninyong gagamitin sa mahalagang bagay. Yung pag-aaral sa mga magulang, yan. Pagdarasal, yan. Huwag mawawala yan. Kaya kami na misis ko, gabi-gabi, lagi kaming mayroong family prayer. Nakasum yan. Oo, kasum yan. Gabi-gabi yan. Wow. Required na yan. Okay. We have a family. Gabi-gabi po yan? Oo. Wow. Family rosary yan. Minsan wala sila dahil sa may mga events. Kung wala sila, kahit kami dalawa lang. Pero yung mga apo, kumasali yan. Okay. Kasi nangyari yan nung panahon ng pandemic. So, dahil sa hindi naman kami nakikita-kita, tsaka kailangan lagi nagdadasal noon, yun, nagkaroon kami ng naging regular yun, gabi-gabi. Kasi hindi naman lumalabas. Hanggang mawala na yung pandemic, naging bahagi na ng buhay namin yun. Na yung mga bata noon na hindi naman marunong magdasal, ngayon sila naglilid ng rosary. Kasi malaki na sila. 11, 12, 13. Natutunan na nila. Oo, natutunan nila yun. Kaya magandang halimbawa na binibigay yun sa mga bata. Ano po ang gusto nyong maalala ng mga apo ninyo sa inyo pag naalala po kayo? Ano yung gusto nyong talagang maalala? Well, wala yung gusto mo. Pag maalala ko, basta nagmamahal na lolo. Lang, nagmamahal sa kanila. Spoiled ho ba kayong lolo? Nag-i-spoil ba kayo ng apo? Parang gano'n na nga. Kasi, kapag kami hinihingi sa iyo, hindi ko naman na mahindian. Pero siyempre, yung mga magulang, huwag niyong ina-spoil yung mga yan. Nagagalit. Pinupulis. Pero siya mga isang palihim. Ano po yung gusto niyong maalala ng mga apo ninyo? Itong lahat ito, itong 8 na to. Siyempre, darating ang panahon, wala na rin tayo dito sa mundo, 20 years, 30 years, at sila na itong magiging adult, sila na yung magiging citizen o magiging senior citizen ng Pilipinas. Ano yung gusto niyong maalala nila? Well, gusto ko lang na yung maalala yung mga masasaya namin sandali. Na huwag niyong iisipin yung kung ano yung hindi maganda. Basta lahat ng magagandang bagay na nangyari sa atin. Lahat ng mga pangaral ko, sundin ninyo. Ano yung nihahabil namin sa inyo. At yung sinabi ko nga sa inyo, yung family prayer, huwag niyo kalilimutan yan. And I'm sure na yung aking mga apo, kapag ano mangyari sa akin, hindi nila yung malilimutan. At lagi sinasabi ko, yung pag-aaral, huwag yung yung pagbabasa ng libro, huwag yung kalilimutan yan. Yun ho bang bilin nyo sa mga anak nyo, pareha sa mga apo nyo? O hindi? Hindi. Kasi, ano po yung bilin nyo sa mga anak nyo? Wala kasi yung mga anak ko, siyempre busy kami noon. Nagtatrabaho ka. Tama. So pagdating mo ng bahay, pagod. So maaari noon, dahil sa kailangan nila mag-aral, sasabihin mo lang, ito pag-aralan nyo, tinuturuan lang namin sila. Pero yung mga talagang maging masyadong malapit, hindi magawa. Kasi nung panahon yun, talagang busy ka. At ngayon, dahil sa hindi naman kami busy, so yung sinasabi mo kanina na yung hindi mo nagawa sa mga anak mo, parang ito nagagawa mo sa iyong mga apo. Napakasarap ba? Alam mo yung mga apo, kahit binobola ka, natutuwa ka. Ang bango-bango mo naman, Lo. Parang pag sinabi mo, may 500 ako dito. Kahit binobola ka. Kahit binobola ka. Pero yung mga anak mo, binobola mo lang ako eh. Yung mga apo mo, kahit nambobola sila, okay lang yan. Dahil siyempre, alam mo ng bata pa yan. Kaya, para bang very, very cute pakinggan. Lambing yun Lambing sa tenga. Lalong-lalo na yung mga niyayakap ka nila. Ganoon. Na hinahalikan ka nila. Nagmamano. Kiki sa'yo. Yun.
napakalaking halaga nung sa isang lolo. Balang araw, magiging lolo ka rin. Oo nga. Sana wag muna very soon. Okay. Attorney, wala na tayong masyadong oras. Okay. Gusto kong kausapin nyo yung mga Pilipino tungkol sa mga lolo't lola. Mhm. Ano ang dapat maging relasyon ninyo o relasyon nila namin sa aming mga lolo't lola, sa aming mga magulang? Go ahead po. Naku, kayo mga apo, unang-una, siyempre, laging nariyan ang paggalang ninyo sa inyong mga lolo at lola. Pag nakita nyo siya, sabi nga ni Dennis Antinor, magmano. Ayan, di ba? Yung iba kasi, nalilimutan na yung pagmamano eh. Ang pagmamano, napakalaking halagang bagay niyan. Bakit ka mo? Noong bata pa kami, ang sabi ng father ko, yung pagmamano mahalaga yan. Bakit? Kasi kung yan ay naging ugali na nagmamano bago umalis at pagdating ng bahay, kahit iyang batang iyan ay may sama ng loob sa iyo nung araw na yun nung umalis, magkakasundo pa rin kayo sa araw na yun. Kasi pagbalik niya, magmamano sa iyo yan. At pag nagmano yun, at pinagmano ng magulang, ang ibig sabihin, pinatatawad na siya ng kanyang magulang. Kaya yung pagmamano, wag na wag natin naalisin. Napakagandang tradisyon at kaugalian natin mga Pilipino ang pagmamano sa matatanda. Pangalawa, kailangan, pag malaki na rin kayo, kumikita na kayo, wag nyo naman kalilimutan yung mga magulang. Kasi kahit papaano yung mga magulang na yan, kahit may pera yan, yung maabutan mo sila na galing sa inyo, ay mahalagang bagay yan na para ba sinasabi na talagang pinakikita mo ang pagmamahal at paggalang nyo sa inyong mga magulang. Then, siyempre, yung mga lolo, kami mga lolo, pag nakita nyo kami, kung may mga pagkukulang naman kami, kayo nang bahala magpasensya. Kaya nga kami lolo na kaya malilimutan na kami minsan-minsan. Kaya kailangan, laging maunawain kayo sa inyong mga lolo at lola. At siyempre, na yan lagi, ipagdadasal ninyo lagi ang inyong mga lolo at lola. Kasi pag hindi nyo pinagdasal na wala kami, wala na magbo-blowout sa inyo sa Jollibee, tsaka sa McDonald's. So yan ang mga bagay na dapat siguro na binibigay natin, ma-impart natin sa ating mga po, sa ating mga anak, na para lagi maayos ang ating pamilya at lagi tayo nagsasama-sama. Kami mga senior citizens, siyempre lagi kaming umaasa rin na kami naman ay laging igagalang kasi matanda na rin kami. At kayo naman, bata kayo, pero balang araw, tatanda din kayo. Yun. Attorney Makalintal, thank you po. Maraming salamat for guesting po. Salamat po. Maging bahagi rin sa lahat ng Salamat po. Thank you.